title ng aking reflection ay Trial, Error, Success. Minsan, tinanong ko ang isang sikat na chef kung paano ba siya natuto na maging mahusay na kusinero. Ang sabi niya, Bishop, trial, error, success method lang po. Subok-subok, pag pumalpak, uulit, hanggang ma-perfect. Parang ang daling pakinggan, ano? Pero sa totoo lang, minsan, it takes more than one trial and one error before one achieves success. Di ba? Well, sa gospel reading na narinig natin ngayong hapon, 3 trials and 3 failures muna bago nakaranas ng success ang farmer sa pagtatanim. Tama yung sinasabi ng lumang folk song, magtanim ay di biro. Maraming challenges. The seed that falls on good ground will yield a rich harvest. But what makes you sure that the ground is good ground? Balikan natin ang 3 trials and 3 errors ng trying hard farmer sa kwentong narinig natin sa gospel reading. First trial, some seeds fell on the footpaths, sa mga dinadaan-daanan. At i-explain pa ng narrator kung bakit error ito. Pag nahulog sa kalsada ang binhi, edi syempre, nasasayang lang. Parang pinakain mo lang daw talaga sa mga ibon. At syempre, dahil natatapakan ng mga dumadaan sa kalsada, you don't expect any success. Trial number 2. Some seeds fell on rocky ground. Error na naman. Mabato o hindi sapat ang lupa. Siyempre, pag tumubo ang binhi, mababaw lang ang pagkakaugat. Kaya, madaling malanta. Failure ang resulta. Trial number 3, some seeds fell among the thorns and the weeds. Error na naman. Siyempre, matatalo ang binhi ng mga damong ligaw at mga dawag. Ano ang i-expect mong resulta? Failure. No success pa rin. Nakaka-relate ba kayo? Ganyan talaga sa maraming mga bagay at pagkakataon sa buhay ng tao. At kung ang farmer sa ating parable is an image of God, hindi ba consoling iyon? Well, on the one hand, it might scandalize you. But actually, sa akin, I find it consoling. Ibig sabihin, kahit ang Diyos, hindi naman laging successful agad ang ginagawa niya. Meaning, pumapalpak din si God. Sa Genesis chapter 6, verses 5 to 7. Nilikha daw ng Diyos ang tao sa hugis at wangis niya. He looked at us and He saw that we're very good. Anong nangyari? Paglipas ng panahon, ang taong good nagiging bad. Nagkakasala. At nang makita daw ng Diyos na nahihilig na sa masamang gawa at kabulukan at katiwalian ang mga taong nilikha niya, parang nakaramdam daw siya ng pagsisisi kung bakit pa sila ginawa. Parang ang sakit pakinggan nun. And I'm sure, may mga bata minsan napagalitan o kung minsan yung anak masyadong nasaktan ang damdamin ng mother
At kung minsan napasubo yung mother sa kanyang salita at masasabi niyang, mabuti pang di na kita pinanganak. That's very, very hurting. But sometimes, honestly, some people feel like saying that. Well, narinig niyo sa Genesis chapter 6, even God at some point regretted having created thou the humankind. Kaya ako, imbes na ma-scandalize, I feel consoled by that. Kasi kung ang Diyos nga nakaka-experience ng failure o kabiguan, tayo pa kaya? Minsan may nakita akong tao, napangiti ako sa nakasulat sa t-shirt niya. Ang nakasulat, please bear with me. I am a work in progress. That's nice. Please bear with me. I am a work in progress. Ganyan din sa history of salvation. Ang importante ay sumubok pa rin kahit pwedeng magkamali. Pag pumalpak, sumubok lang ulit. Pag nadapa, bumangon lang ulit. Kasi minsan, ang reason kung bakit takot ang tao na sumubok ay dahil natatakot din siyang mabigo. May kilala ako, nag-test sa board exam, bumagsak. Nag-review ulit, nag-test siya ulit, bumagsak siya ulit. After the second try, ang sabi niya, ayoko na ho. Give up na siya. And I said, bakit naman? Why not give it a third try? You worked hard for that. And he gave it a try. Pumasa siya after the third try. But imagine if you stop trying after the second failure. Imagine the farmer, if he stopped sowing after the second failure, anong aanihin? Totoo. Marami sa atin takot na mabigo. Takot na pumalpak o magkamali. Di ba merong ganyang parable, the parable of the talents? 3 tao, pinagkatiwalaan daw ng ginto. Ang isa binigyan ng 5 pieces of gold. Ang pangalawa, 3 pieces. At ang pangatlo, 1 piece lang. Yung tumanggap na pangatlo, tinago niya yung gold. Dahil natatakot siya na kung gamitin niya, matalo siya, malugi at mawala pa. At nang isoli niya yung gold, natuwa ba ang amo? Hindi. Tinawag pa siyang, you wicked servant. You wicked servant. Bakit ba kailangang ituring na failure ang mga pagkakamali? Well, di ba dahil sa mga pagkakamali, marami tayong lessons learned sa buhay. Balikan siguro natin ang 3 lessons. Lessons learned dito sa ating parable. Hindi pala dapat magtatanim sa kalsada. Obvious ba? Hindi pala dapat magtanim sa mabato o sa maraming damong ligaw o madawag. You don't sow the seeds on the footpaths or on rocky ground or on thorny soil. Mali yun dahil masasayang lang ang pagod mo. Pero hindi kailanman sayang ang pagkakamali dahil may mga lessons na naituturo sa atin. Unti-unti, natutunan din ng farmer kung anong klaseng lupa ang kailangan ng binhi. You cannot even blame the seeds.
Kasi kailangan niya ng good environments. May kakilala nga akong farmer. Kinriticize niya itong parable na to. Ang sabi niya, hindi mahusay yung farmer dun sa story. Saan ka ba naman nakakita? Ang mahal-mahal ng seeds kung saan-saan niya tinatapon. Ba't siya magtatanim sa footpaths? Ba't siya magtatanim sa mabato? Ba't siya magtatanim sa maraming damong ligaw? Natural. Matatalo yung binhi. It sounds common sense to us, but it's not always common sense to other people. Especially if you live in the same environment that Jesus lived in. Hindi naman ganyang kataba ang lupa sa Holy Land, kundi madawag, mabato. Ganun. And it takes a lot of soil preparation to be able to prepare a good ground na kapag binagsakan ng binhi ay tutubo at magbubunga. Alam niyo ho, si Saint Augustine, may naisulat siya tungkol sa kasalanan ng tao bilang isang felix culpa. That's a Latin term, Latin expression, felix culpa. Ang culpa means fault, pagkakamali. Kaya may English word, culpable. Felix means happy. A happy fault, a happy failure, or a happy mistake. Parang paradox, di ba? Sino bang natutuwa na siya'y magkamali? But Saint Paul or Saint Augustine speaks of a happy fault, isang masayang kapalpakan. Dahil daw sa pagkakasala ng tao, minabuti ng Diyos na isugo ang anak niya para maligtas tayo. Kaya ang masaklap na pagkakamali ni Adan ay naging daan para sa masayang pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. Then you will understand kung bakit hindi laging masaklap ang magkamali. As long as we pick up the lessons that will lead us to the wisdom, that will lead us to the huge harvest. Kaya pala ang lakas-lakas ng loob ni St. Paul sa ating second reading na magsabi in Romans chapter 8 verse 18, I consider that the sufferings of the present time are as nothing compared with the glory to be revealed for us. Parang wala daw dapat ikabahala tungkol sa mga pagdurusa, mga pagsubok sa kasalukuyan, kung ang ibubunga naman ay ang kaluwalhatiang mabubunyag para sa atin. Hindi ba niyo napansin, lalo na kapag graduation, naluluha ang maraming parents sa graduation ng mga anak nila, lalo na kung ito'y pagtatapos sa college at magiging professional ng anak. Palagay ko kaya naluluha ang maraming parents ay dahil nagiging occasion yon para balikan nila ang mga pagsubok, ang mga kabiguan, ang mga kapalpakan na pinagdaanan nila bago nakaranas ng tagumpay sa buhay. Ay katulad din yan ng nangyayari sa ating bansa. And I know some people would say, wala nang pag-asa ang bansang ito. Mag-abroad na lang, layasan na natin, iwan na natin. Kasi, totoo naman, nakakasira ng loob minsan. Yung nakikita nating ugali ng mga taong nasa poder, sa kapangyarihan, o sa politika. Parang nakakasuklam na talaga yung the politics of patronage na makakita ng mga taong nasa poder na parang kung gamitin ng public funds ay personal funds. Pambigay ayuda para magkautang na loob ang mga dukha para maboto sila. Kaya,
We are ruled all over the country by political dynasties. Mangyayari pa kaya na mapapalitan ang patronage politics by the politics of the common good para magkaroon naman ng mas maginhawa at mas maliwanag na kinabukasan ang inyong mga anak? Kailan pa tayo matututo na pumili ng tama sa mga kumakandidato, sa mga posisyon, sa mga namamahala sa ating bansa? Kailan pa? Well, trial, error, success. If there is no success, trial ulit, error ulit. But the errors are occasion for learning experiences, for lessons. Ang masama ay kapag trial tayo ng trial, failure tayo ng failure, pero walang lessons learned. Katangahan na yon. Sabi ng gospel reading, ang totoong problema ay kapag wala tayong natututuhan na mga aral sa ating mga pinagdaanang pagsubok at pagkakamali. Ang mga taong di raw natututo sa mga aral ng kasaysayan, uulit-ulitin lang ang kanilang mga pagkakamali. At ito yung tinatawag ng ating bayaning Jose Rizal na paglingon sa pinanggalingan, na importante daw kung ibig natin na makarating sa paroroonan. In my younger years, there was a song that I used to listen to, sung by the trio Peter, Paul, and Mary. The song tells about a man who looks back in his senior years and sings about the love of his life and the life that they have lived together from the time that they were young lovers to the time that they got married to the time that they raised children and grandchildren. At yung last stanza ng kanta says, "And now that we're old and ready to go, we get to thinking over a long time ago. We had a lot of kids and troubles and pains, but then, oh Lord, we'll do it again. We'll do it again. No regrets." At ang title ng kanta ay Kisses Sweeter Than Wine. I like the image of the kisses sweeter than wine. Alam naman nating lahat, parang alak daw ang pag-ibig, pinatatamis ng panahon, pinasasarap ng mga karanasang mahirap at mga pangyayaring masasaklap. Diba? In the Gospel of John chapter 2, there is the story of the miracle at Cana. Naubusan sila ng alak. And then, when there was nothing left but water, Jesus commanded the servants to fill up the empty jars. And when he touched the water, he asked the servants to serve it to the guests. At nung matikman ng mga guests ang alak, ang sabi nila, "Wow, you have kept the best wine until now." Kasi usually, yung daw the best ang siniserve at paglasing na yung mga tao, yung walang kwenta na lang ipapainom sa kanila. But you have kept the best wine until now. Oh, I see that marami sa inyo dito nagkakaedad na katulad ko. Mayroon na ring nagtanong sa akin, "Apong Ambo, hindi mo ba namimiss ang kabataan mo?" That's a very polite question, no? It's another way of saying, well, do you regret
getting old? I smiled and I said, of course not. Why? Why? I also enjoyed my youth. But in my youth, oh, I experienced a lot of insecurities and fears. I always thought I had to try very hard to win the approval of people. And I am glad that I have grown. I look back, I wouldn't want to be a young man again. Kahit na magandang itsura, I wouldn't want to be brought back to that state. Of course, it's part of growing up. When you grow up, you also begin to outgrow your fears and your insecurities. And the time will come that you look back and realize, wow, I'm no longer the person that I used to be. The rest is grace. You see, it takes a lot of time, a lot of patience before you can develop the kind of serenity and wisdom that it takes to be able to experience God's labor bearing fruit in your life. Hindi naman tayong gumagawa, kundi ang Diyos ang nagtatrabaho, and He will make sure that our lives will yield an abundant harvest